upon the leadership of former President Mayor Rudy Duterte. Umabot tayo ng more or less 160,000 ang ating naipatayo. Nasa 205,000 na bahay ang target na ipatayo sa kabuuan ng Yolanda Rehabilitation Program batay sa datos pa noon ng Pinoy administration. Bawat isang bahay kasama ang lupa ayon kay Escalada ay nagkakahalaga ng 290,000 pesos. Umalo naman sa 60 billion pesos ang pangkabuang pondong inilaan dito ng gobyerno. Nakadisenyo ang Yolanda Housing Program bilang deliverable o may bayad batay sa naunang plano ng Aquino government. Pero sa Duterte administration, ginawang libre ang pabahay. Tinan nyo libre. Kayong mga bangag, di ba? Nagmukha kayong tanga. Sasabihin nyo walang ginawa si Duterte. Ayan, 85% nagawa. Libre pa. Nung panahon ni Pinoy, may bayad. Paano na mga kabangag? Tanga na lang, tanggapin na lang natin. Tanggapin na lang natin yung katangahan nyo. Wag ganun. Uy, grabe, may tuta. Ay, gusto ko yan. Cute ng tuta, May nagbigay ng tuta sa, TikTok. Gusto ko yung tuta na yun, Ang cute niya, Pengi pa akong tuta. Cute nun, Dahil walang-wala ang mga biktima ng bagyong Yolanda. So walang babayaran at walang binabayaran yung mga tao na awardees natin in the Yolanda Housing Project. And we started to distribute the titles already to them during our time. Grabe yung negosyo ni ate, sangla o RCR. Bakit nga ba nasabi ni Pangulong Marcos na walang nagawa ang Duterte government para sa mga biktima ng Yolanda? Gayong puring-puri ito kay Pangulong Duterte. Naku, patay. Alam mo, nung binasa ko to, noong 2017, iba, nagpasalamat pa si Pangulong Marcos kay Duterte. Tapos noong 2024, biglang wala nang nagawa. Noong 2017, hindi pa pala presidente si Marcos noon. 2022 pala siya tumakbo. So, kailangan niya pa yung suporta ni Duterte. Noong 2024, di niya na kailangan suporta ni Duterte. Kaya ganun ang sinabi niya. Okay. Daig pala nito si Mayor Gugo. Sa amnesia. Mga bangag, kamusta na? Jay Guevara, nandito ka, may tuta na naman! May tuta! Ang cute naman ng tuta na yun. Ang cute nun, Ang galing sa TikTok, may nagbibigay ng tuta. Noong 2017 sa mga programa ng pamahalaan para sa mga binagyo. There was a misinformation on the part of the responsible persons giving information to our President Bongbong Marcos. Alam mo, sino kaya? Alam ko na. Alam mo, PBBM, maganda siguro, sibakin mo na si Gadon. Baka siya nagsabi sa'yo nito, alam mo ba, walang ginawa nung Pangulong Duterte noon? Kasi tandaan ninyo, galit na galit si Gadon sa mga DDS. Yung mga DDS vlogger, gusto niyo lang pumatay. Mga DDS vlogger. Ganun Galit na galit si Gadon, di ba? Mga DDS vlogger, kayong panira sa kay Vice President. Mga DDS vlogger. Ganun si Gadon, Gigil na gigil, di ba? Hindi kaya siya ang nanira kay Pangulong Marcos para sabihin niyang alam mo ba, walang ginawa yan, Duterte na yan. Diba? Siguro siya yung nagsabi. What do you think? Kasi mali yung impormasyon na binigay sa kanya Ani Escalada, nasa 30,000 hanggang 40,000 na pabahay na lamang ang kailangan gawin ng Marcos administration para makumpleto ang Yolanda Housing Program. At may 4 na taon pa ang kanyang administrasyon para gawin ito. 30,000 na lang of the 205,000 target. Yun probably ang sinasabi niya na umpisahan nila. Of course, umpisahan nila because that was the time within which yung budget ng DBM was also released in 2022, 2023 at saka 2024. But in fairness to PIRA administration and PRRD, on board ako doon. Ako ang nandun sa lahat ng 9 provinces, something like around close to 190 LGUs
all the way from Samar, Giwan Samar, hanggang lumabas si Yolanda, sa Yolanda Corridor na tinatawag natin in Palawan. Hamon naman eskalada sa Marcos administration. Let the people testify of the production and accomplishments made by the Pinoy administration and the Duterte administration. Ang sa akin lang is that people of Tacloban, hardly and badly hit by Yolanda, can very well tell naman MJ kung anong nangyari dyan. Para sa Diyos. Yung mga tatanong dito, show camera, alam mo pala eh. Ano ba nagsasabi nyo? Pumunta kayo sa YouTube, makikita nyo. Ayan oh. 15% na lang sa'yo, reklamo ka pa. Sabi ni Jay Guevara, grabe. Alam mo, kaya ako talaga dapat, yan ang isigaw. Ha? Magtatayo ako ng grupo. GAD. GAD. Gadon, alis ka dyan. Alis dyan pala, alis dyan. GAD. Ha? Gadon, alis dyan. Ito talagang dapat paalisin. Panggulo sa administrasyon eh. Kesa na tama-tama yung binibigay na impormasyon, mali-mali.